ang asawa ko. Sa loob ngang maraming taon at nang hindi ko man lang alam, ay nagkaroon ng anak at bumuo ng bagong pamilya gamit ang sarili kong pera. Ngayon, papawiin ko ang bawat sentimo ngang yaman at pribilehiyong ibinigay ko sa kanya at sisiguraduhin kong mabubuhay sila sa matinding paghihirap. Pinakmamasdan ni Katrina Soriano ang tanawan ng Makati mula sa glass wall ngang kanyang opisina. Nasa ika-30 palapak siya ng Pebecom Tower mula hito. Parang magalaruan na lang ang ibang mga building sa siyudad. Kahit na palaging puno ang kanyang schedule, ang tanawing ito ang nabibigay sa kanyang sandaling peace of mind. Siya ang arkitektong sarili niyang mundo. At ang tanawing iyon ay nagsisilbing monumento sa bawat patak ng pawis, bawat sakripisyo, at bawat walang tulok na gabi na puhunan niya. Ang kanyang kumpanya, ang Soriano Corp, ay isang higante sa industriya ng real estate at investments. Isang imperyo na siya mismo ang naktayo mula sa maliit na pamanangang kanyang magulang na napalago niya dahil sa kanyang matalas na diskarte sa negosyo. Ang bawat detalye ng kanyang opisina ay sumasalamin sa kanyang personalidad. Minimalist, elegante, at maayos. Ang malaking mahogany desk niya ay malinis, walang kahit anong kalat. Ang ergonomic chair na gawa sa itim na leather. Ang modernong abstract painting na nakasabit sa dingding lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at kontrol. Ang pangalan niya ay kasing kahulugan ng respeto. Kilala si Katrina Soriano bilang isang walang awang negosyante. May isip na kasing talas ng labaha at may tingin na kayang magpakaba sa kahit na sinong kausap niya. Kailanman ay hindi niya hinahalo-halo ang emosyon sa trabaho para sa kanya. Ang negosyo ay isang larong lohika, manja numero at estratehiya. Kaya niyang magtrabahong 18 oras kada araw nag-analisang merkado, nakikipagmeeting sa mga kliyente, at sinisigurong perpekto ang bawat proyekto. Isa siyang makinang nakaprogram para magtagumpay, pero ang makinang ito ay may off button at ang pangalan nito ay Tiago Macharaek, ang kanyang asawa. Nang tumuntong sa alas 7 gabi, ang kanyang relo nagsimula nang maklikpat si Katrina ng kanyang makadokumento. Sa pag-isip pa lang tungkol sa pag-uwi, agad na nawawala ang imaheeng isang malamig na reyna ang negosyo. Pagdating sa bahay, hindi na siya ang CEO ng Soriano Corp. Siya na lang simpleng si Katrina, ang misis ni Tiago. Kabaliktaran niya si Tiago sa maraming bagay. Calm, relax lang, at marunong mag-enjoy sa buhay. Nagkakilala sila 8 taon na ang nakalipas sa isang art exhibit sa Pinto Art Museum. Nandun si Katrina para makahanap ng posibleng investment. Si Tiago naman, na noon ay isang freelance art curator, ay punong-puno ng passion na nagpapaliwanag ng kahulugan ng isang painting. Hindi nakit si Katrina sa kaalaman nito, kundi sa kislap ng mamata nito habang nagsasalita tungkol sa bagay na mahal niya. Ito ang bagay na matagal na niyang nakalimutan dahil nakafocus lang siya palagi sa mga numero at kita. Si Tiago ang naging pahingahan niya pagkatapos ng maghapong pakikipaglaban sa mga patingin ng corporate world. Ang pagsandal sa mga bisig nga asawa ay parang paghahanap ng oasis sa gitna ng disyerto ng may kagalakan. Ipinaubayan niya rito ang lahat ng responsibilidad sa bahay.
ang pag-isip nga menu para sa dinner, ang panunut na palaking malinis at mayos ang bahay, ang pagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magpahinga, lahat ito ay naging trabaho ni Tiago. Pakiramdam ni Katrina, perpekto ang buhay niya. May kapangyarihan at yaman siya sa labas. At may pagmamahal at init sa loob ngang bahay para masigurong hindi maba-insecure si Tiago sa nakakabilip niyang tagumpay. Ibinibigay ni Katrina ang lahat sa asawa. Niregaluhan niya ito ng pinakabagong sports car mula sa Germany. Noong birthday nito, binigyan niya ito ng unlimited black card at buong access sa iba't ibang bank accounts. Gamitin mo kung anong kailangan mo. Mahal, hindi mo na kailangang magpaalam. Palagi niyang sinasabi tuwing nakalangan ang asawa. Gumawa pa siya ng isang maliit na branch ng kumpanya. Para dito isang kumpanyang nakafocus sa art investments at property management. At ginawa niya itong direktor. Naisip niya nasa ganitong paraan, makakaroon ito ang sariling proyekto at ipakmamalaki ang sarili nang walang kasamang matinding pressure na pinapasan niya. Ni minsan, hindi niya chinik ang financial reports ng kumpanyang iyon. 100% ang tiwala niya kay Tiago. Para sa kanya, walang kwenta ang perang kinikita niya kung hindi nito mapapasaya ang taong pinakamamahal niya. Napakabulag at buong tiwalang ito. Kaya noong minsan na sinubukan ng asistan niya na ipakita ang ilang kahinahinalang expenses sa department ni Tiago, pinagalitan siya ni Katrina. Trabaho yan ng asawa ko. Ang trabaho mo ay asikasuhin ang meeting ko, hindi i-audit ang asawa ko. Ang malamig na tono ni Katrina ay agad na nagpatahimik sa assistant. Mula noon, wala nang sumubo na mag-question sa kahit anong bagay na may kinalaman kay Tiago, kahit ang mga madalas nitong business trips ay hindi rin naging issue. Kailangan kong pumunta ng Baguio para ma-meet ang isang up-and-coming artist para sa gallery. O kaya, may auction doon ng mga heritage house sa Batangas na mukhang magandang investment. Ito ang mga palusot na madalas niyang naririnig. Hindi lang ito hinahayaan ni Katrina. Buwang buso pa niya itong sinusuportahan. Binabook niya ito ng business class tickets. Minsan nga, ay, private jet pa kung kinakailangan at mga suite sa mga 5-star hotels. Natutuwa siya na may passion at trabaho ang asawa niya. Masyado siyang naging busy sa pagbuo na sarili niyang palasyo. Kaya hindi niya napansin na nabiyan na pala niya na duplikate ang isang taong patagong nagtatayo na ibang palasyo sa likod niya ng gabing iyon. Tulad ng ibang magabi, umuwi si Katrina ng pagod pero masaya. Pagbukas niyang pintong kanilang napakagandang bahay sa Ayala, Alabang, sinalubong siyang amoy ngang paborito niyang pakain, seafood kare-kare. Lumabas si Tiago mula sa kusina, suot panggapron at may mainit na ngiti sa labi. Welcome home, my queen, sabi ni Tiago, sabay halik ng marahan sa niya. Kamusta ang araw mo? Sinakop mo na naman ba ang mundo? Nung gumiti si Katrina, pakiramdam niya, ay, nawala lahat ng bigat sa mabalikat niya. Tulad ng dati, nakakabagot na meetings at nakakasakit sa ulong mga numero, pero wala na yung halaga ngayon. Ibinato niya sa sofa ang kanyang bag na nagkakahalaga ng daang-daang libong piso at mahigpit na niyakap si Tiago. Ang amoy kare-kare mo ay mas masarap pa kaysa sa amoy kahit anong boardroom. Nag-dinner sila habang nakwekwentuhan tungkol sa maghapon nila.
Kinuwento ni Katrina ang plano niyang i-expand ang negosyo sa Asian market. Habang si Tiago naman ay nakwento tungkol sa bagong painting na nabili niya para sa gallery. Ang makwento ni Tiago ay palaging makulay. Kabaliktaran sa black and white na mundo ni Katrina, nga pala, mahal. Sabi ni Tiago sa kalawagitnaan no dinar. Baka kailangan kong pumunta ng Batangas next week para sa 3 o 4 na araw. May isusubastang ilang heritage properties doon na matagal ko na ring tinatarget. Siyempre naman, mabilis na sagot ni Katrina. May kailangan ka ba, gusto mo bang ay ready ko yung sasakyan pati ang driver? Hindi na kailangan. Kaya ko namang mag-drive. Hindi naman ganun kalayo. Casual na sagot ni Tiago, kailangan ko lang sana ng konting operating funds na magagamit doon. Gamitin mo ang card mo. At kung kailangan mong guest, sabihan mo ang secretary ko bukas ng umaga para ma-ready niya. Sagot ni Katrina, muli siyang kumain ng kanyang kare-kare. Nang hindi man lang napapansin ang kakaibang kislap sa mamatang kanyang asawa sa isang maikling saglit. Para sa kanya, isa lang itong normal na usapan, isang birasong kanyang perpektong buhay. Hindi niya alam na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa niya ay bahagi ng isang malaking script, isang dula na ilang taon na palang pinapalabas. Kung saan siya ang nag-iisang audience at pangunahing sponsor, mahimbing siya nakatulog ng gabing iyon sa mga bisik ni Tiago. Pakiramdam niya, siya na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Hindi niya alam na ang kanyang walang hanggang tiwala ay isang time bomb. At ang MJ segundo nito ay patuloy na tumatakbo palapit sa pagsabog na wawasak sa mundo niya. Tahimik ang gabi. Tanging ang patikta ng orasan sa dingding at ang kalmadong pahinga ni Tiago sa tabi niya ang bumabasak sa katahimikan ng kwarto. Pero hindi makatulog. Si Katrina, paikot-ikot sa isip niya ang tungkol sa business expansion proposal na kailangan niyang i-present kinabukasan. Bumangon siya at pumunta sa kanyang personal office sa loop ng bahay. May hawak na isang tasa ng mainit na chamomile tea. Umupo siya sa harap ng laptop screen na naglalaman ng mga komplikadong graphs at numero. Halos 2:00 na madaling araw. Habang tutok na tutok siya sa ginagawa. Isang maikling notification mula sa cellphone niya sa tabi ng laptop ang bumasag sa katahimikan. Karaniwan. Sa makakanitang oras, binabaliwalan niya ang kahit anong message. Nakamuti lahat ng work notifications. Niya pagkalampas ng office hours, pero sa hindi malamang dahilan, kusang gumalaw ang kamay niya para kunin ang phone. Pinasadahan ng kanyang pagod na mamata ang text sa lock screen. Isang email mula sa kanyang private bank. Simple lang ang subject, transaction notification. Binuksan ito ni Katrina na walang kahit anong hinala. Inisip niya na baka routine statement lang ito ng credit card. Pero napakunot no siya sa nilalaman ng mensahe. Binasa niya ng paulit-ulit ang pangungusap. Sinisiguradong hindi siya namalikmata. Mahal na Katrina Soriano. Ipinapaalam po namin na matagumpay na naidebit ang 20 milyong piso mula sa inyong account para sa down payment ng isang property sa Soledad Estates. Nakapangalan po ito kay Tiago Macaraeg. Nanlamig si Katrina. Ang utak niya, nakaraniwang nagtatrabaho siya, bilis yung kidlat, ay parang tumigil ngang ilang segundo. 20 milyong piso down payment para sa isang property sa Santa Rosa at nakapangalan sa asawa niya. Sinubukan niyang mahanap ngang lohikal na eksplanasyon. Baka surprise investment ito na nabanggit ni Tiago tungkol sa Batangas trip niya. Pero sabi nito, next week pa siya alis.
At bakit ginawa ang transaksyon sa kalagitnaan ng gabi? Bakit wala man lang itong nabanggit tungkol sa pagbili ng ganito kalaking property kahit na may usapan silang pwede nitong gamitin ang pera ng malaya? Ang pagbili ng isang asset na tulad ng bahay ay isang bagay na dapat pinag-usapan nila. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Kakaiba ito. Sobrang kakaiba. Kumatik ka lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Katrina, bulong niya sa sarili. Siguradong processing time lang ito. Baka kahapon pa ito inasikaso ni Tiago at nayon lang dumating ang notification. Siguradong may simpleng paliwanag para rito tahimik siyang bumalik sa kwarto. Mahimbing pa ring natutulog si Tiago. Payapa ang mukha nito. Tumayo si Katrina sa hilid kama at pinagmasdan ito. Gisingin kaya niya at tanungin hindi. Masyadong madrama. Magmumukhang pinabibintangan ko siya. Tatanungin na lang niya ito sa umaga. Na parang walang nangyari. Bumalik siya sa pakakahiga. Pero tuluyan nang nawala ang antok niya. Nakatingin lang siya sa madilim na kisame. Habang ang isip niya ay parang buhawi sa daming ang posibilidad. Isang mali sinabuto. Pagidududa. Isang bagay na hindi pa nangyari nun ang nagsimulang tumubo sa isip niya. Kinaumagahan. Medyo iba na ang pakiramdam sa breakfast table. Sinubukan ni Katrina na mag-act ng normal. Nakpapahid ng jam sa kanyang toast. Habang tinatanong si Tiago tungkol sa plano nito sa buong araw. Mukhang normal ang lahat, pero sa loop-loop niya, may isang malaking tanong na naghihintay lang na mabitawan. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Mahal, sabi niya sa pinakakalmadong boses na. Kaya niya, nang matapos na silang kumain at silang dalawa na lang ang naiwan sa lamesa. Yes, sagot ni Tiago, abang uminom ng kape. Kagabi, nakatanggap akong email mula sa bangko. Isang medyo malaking transaction para sa down payment ng isang property sa Santa Rosa. Nakapangalan sa iyo. Ito ba yung surprise investment na nabanggit mo? Diretsong tumingin si Katrina sa mamatang asawa. Nakahanap mo sagot doon. Sa isang napakaigling sandali, nakita niya ito isang bakas ng kaba at panik sa mga mata nito. Bago ito mabilis na tinakpang isang ngiti. Pero si Katrina, na isang master pagdating sa negosasyon, ay sanay na sanay makahuli ng mga ganitong maliliit na detalye. Yung babulalas ni Tiago. Nagkukunwaring excited. Medyo pilit ang taba nito. Of course. Sorry. Gusto ko sanang maging total surprise ito. Nahanap ko yung perfect na bahay doon. Maganda ang location. Classic ang design. Eksakto sa gusto mo. Naisip ko na magandang retirement home natin yun. Kaya nag-down payment na ako bago pa maunahan ng iba. Pupunta sana ako doon next week para asikasuhin ang mga papeles at i-surprise ka. Ang handa na paliwanag, napakakapani-paniwala. Kahit sino ay maniniwala agad at matutouch pa sa pagiging maalalahanin ng asawa. Gustong maniwala ni Katrina. Gusto talaga niyang paniwalaan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tiago. Ito ang pinakamadaling choice, ang choice na hindi manggugulo sa tahimik niyang buhay. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tiago, ang 20 milyong piso ay hindi malit na pera kahit pa para sa atin. Kalmado pa rin ang boses ni Katrina. Kaya nga gusto ko sanang isurprise ka. Mabilis na sagot ni Tiago. Tumayo ito mula sa upuan. Lumapit sa likod ni Katrina
at niyakap siya. Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa iyo. Palagi na lang ikaw ang nagtatrabaho ng sobra. Ikaw ang nabibigay ng lahat. Kahit isang beses lang. Hayaan mo akong mahanda ng para sa future natin. Isipin mo na lang na ito ang paraan ko para mag-thank you. Pumigit si Katrina. Dinaramdam ang yakap ng asawa niya. Ang magasalita nito ay matamis. Gayang dati, bumuntong hininga siya. Siya, pero next time, bigyan mo naman ako ng clue. Muntik na akong atakihin sa puso kagabi. Siyempre, mahal ko, sorry kung pinakaba kita. Bulong ni Tiago sa tainga niya. Tila na ayos na ang issue. Nagdesisyon si Katrina na maniwala sa paliwanag ni Tiago ng araw na iyon. Pumasok siya sa trabaho at sinubukang mag-focus sa kanyang proposal. Pero ang gibuto NG pagdududa en gayong netanim na. Ay hindi na namatay. Nabaong lang ito sa ilalim. NG, EMEA niya, rason at palusot. Hindi siya mapakali sa naging unang reaksyon ni Tiago. Yung panandalyang panik na iyon ay hindi maalis-alis sa isip niya. Kaya dala ang kuryosidad. Pagdating ng lunch break, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa nun. Binuksan niya ang laptop niya at ni-search ang pangalan ng real estate project na nasa email ng bangko. Soledad Estates, Santa Rosa. Agad na lumabas ang website. Pagkatapos ang ilang click, nakita niya ang mapangang subdivision at ang listahan ng bahay. Nakita rin niya ang phone number ng sales office. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip niya. Kinuha niya ang cellphone. Nakalangan ngang ilang segundo at saka nagdial. Soledad Estates Sales Office. How may I help you? Sagot ng isang magilo na boses ng babae. Mabilis ang tibok ngupo siya ni Katrina. Yes. Hello. Tumawag ako para magtanong tungkol sa reservation na nakapangalan kay Tiago Macharaeg. Narinig niya ang paktip sa keyboard. Isang sandali lang po. Let me check. Tiago Macharaeg po ba? Yes. Tama. Sagot ni Katrina. Pakiramdam niya ay kinakapos siyang hininga. Yes. Nandito po si Mr. Macharaeg at ang kanyang asawa ay nag-down payment kahapon para sa Magnolia Model Unit, Block 8. Masayang, sagot ng sales agent. Napakunot ang no ni Katrina, si Mr. Macharaeg at ang kanyang asawa. Excuse me, sinabi mo bang asawa niya? Tanong ni Katrina para makasiguro. Opo. Ma'am, kahapon po pumunta si Mr. Macharaeg kasama ang asawa niya at personal silang pumili ng bahay. Wait, hindi po ba si Mrs. Macharaeg ang kausap ko? Nanlamig ang dugo sa mag-augat ni Katrina. Nahihirapan ang utak niyang i-process ang impormasyon. Nandun daw si Tiago kahapon kasama ang asawa nito, pero kahapon, buong araw itong nasa Makati kasama niya. Nag-breakfast sila nang magkasama. Tapos nakpaalam itong pupunta sa isang gallery sa BGC. Baka nakakamali lang kayo. Mahinang sabi ni Katrina. Nanginginig na ang boses. Nasa Makati ang asawa ko buong araw kahapon. Oh, talaga po pero. Tandang-tanda ko po si Mr. Tiago Macharaeg, naka-asul na polo. Tapos kasama niya yung asawa niyang buntis. Ang sweet nga po nila tignan kaya pinausapan pa namin sila sa opisina. In fact, yung Mrs. pa nga po ang nag-transfer ng down payment sa harap ko kahapon ng hapon. Hindi alam ngang agent na sa bawat detalyadong kwento niya para siyang sumasaksa ng patalim sa puso ni Katrina. Buntis, isang buntis na babae. Wala nang nasabi si Katrina. Ibinaba niya ang tawak ng hindi nakpapaalam. Nanginginig ang makamay niya. Nabitawan niya ang cellphone kaya bumagsak ito sa ibabaw ng desk. Nahihirapan siyang huminga. Asul na polo.
Nakaasul na polo si Tiago kahapon. Pero siya ay hindi, buntis at hindi. Siya pumunta sa Santa Rosa. Bumulaga sa kanya ang lahat nga sinungalingan. Hubad at nakakapangilabot. Ang kapaliwanag ni Tiago kaninang umaga. Ang mayakap nito. Ang matatamis na salita. Lahat ng iyon ay bahagi ngang palabas. Ang malit na butong pagdududa ay naging isang malaki at matibay na puno ng kawalang tiwala. Ang mga ugat nito ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang puso na unti-unti nang nakalamat. Lumitaw na ang unang bita sa kanyang perpektong mundo. At alam niya na ang malit na bita na ito ay malapit nang magpaguho sa lahat. Ang glass wall sa kanyang opisina ay hindi na parang bintana sa mundong kanyang sinakop. Pakiramdam niya ngayon. Isa itong transparent na, harang na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan. Isang display case na nakpapakita ng pagke niyang buhay. Pagkatapos ng tawag na iyon, alos 1 oras na nakaupo lang si Katrina sa kanyang upuan. Hindi gumagala. Lumamig na ang chamomile tea sa kanyang tasa. Ang isip niya ay blanco pero sabay na punong-puno. Paulit-ulit na umaaling-aungaw. Sa tainga niya ang masayang boses ng agent, si Mr. Macharaik at ang buntis niyang asawa. Ang sweet enga po nila niya. Bawat pangungusap ay bagong sugat. Bawat salita, parang pakong, ibinabaon sa kabaong. Huminga siya ng malalim, sinusubukang bawiin ang kontrol sa kanyang nanginginig na katawan. Siya si Katrina Soriano. Naktayo siyang imperyo mula sa wala. Hindi siya magpapawasa sa isang lalaki at samnga kasinungalingan nito. Ang kalungkutan na muntik nang lumamon sa kanya ay unti-unting umatras. Sa halip na iyak, may ibang bagay na nabuo sa loop niya. Isang bagay na mas malamig, mas matalas, at mas nakatutok isang nakliliyap. Pero malamig na galit. Hindi na ito isyong wasak na puso. Isa itong matinding pagtataksil, parehong emosyonal at pinansyal. At kung may isang bagay na kayang-kayang ay manage ni Katrina, iyon ay ang krisis. Haharapin niya ang problemang ito na parang isang bigong proyekto o isang hostile corporate takeover gamit ang estratehiya, base sa mga ebidensya. At walang bahit na awa, hindi niya kukomprontahin si Tiago, hindi pa ngayon. Ang pakomprontang walang solidong ebidensya ay magbibigay lang ditong pagkakataon na gumawang palusot, makhabing panibagong kasinungalingan, at higit sa lahat, oras para burahin ang magabakas nito. Kailangan ni Katrina ang buong larawan, kailangan niya ang pangalan ng babaeng iyon. Ang address nito, kailangan niyang malaman kung gaano nakatagal nangyayari ito, at ang pinaka-importante, kailangan niyang malaman kung hanggang saan na ibinaon asawa niya ang mga kamay nito sa yaman niya. Nang hapong iyon, kinansala niya ang lahat ng meetings niya. Nag-search siya sa internet hindi ng mga sikat na detective agencies na nag-advertise sa mga business magazines. Nakahanap siyang mas pasikreto. Yung palihim gumala at confidentiality ang priority. Napili niya ang isang maliit na ahensya na inirekomenda sa isang online legal forum. Pinto Investigations ang panggalan. Pinapatabo ito ng isang lalaking nangangalang Mang Benji Pinto, dating intelligence agent. Hindi na tumawag si Katrina. Dumiretso siya sa address na nakalagay isang luma at kupas na office building. Malayo sa mga kumikislap na business center sa Makati, maliit, nakakasakal, at makalat ang opisina. Malayong-malayo sa malinis at marangyang mundo niya. Isang lalaking nasa 50 taong gulang. May puting buhok at puro kulubot sa mukha. Ang sumalubong sa kanya, siya si Mang Benji, ano pong may paglilingkot? Kotanong nito sa paus na boses.
habang pinasadahan ng tingin ng mamahaling bagat designer clothes ni Katrina. Hindi na nakpalihoy-lihoy si Katrina. Kumuha siyang litrato ni Tiago mula sa wallet at inilapak ito sa mesa. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa asawa ko, sabi niya sa matatak at malamig na boses. Sino? Ang mga kasama niya, saan siya pumupunta, anong ginagawa niya kapa wala siya sa tabi ko? Gusto kung mag-focus ka lalo sa isang buntis na babae na malamang nakasama niya sa Santa Rosa. Alamin mo kung sino siya, saan siya nakatira, at kung anong relasyon niya sa asawa ko. Kinuha ni Mang Benye ang litrato at pinag-aralan ito sandali. Medyo may kamahalan ang ganitong trabaho. Ma'am, naglabas si Katrina ng isang makapal na envelope mula sa kanyang bag at idinulas ito sa ibabaw ng mesa. Down payment yan. Kahit magkano babayaran ko, wala akong pakialam sa presyo. Ang husto ko, resulta at absolute discretion. Walang dapat makaalam na natatrabaho ka para sa akin. Lahat ng reports sa akin mo lang diretsong ibibigay. Naintindihan mo ba? Tiningnan ng lalaki ang mga bundle ng pera sa loob ng envelope. Saka binalik ang tingin kay Katrina. Nakita niya sa maamatang ginang ang isang pamilyar na tingin ang tingin ng taong hindi tumatanggap ng kapalpakan. Klaro po, ma'am, sabi nito sabay tango. Bigyan niyo po ako ng 3 araw. Ang pauwi sa bahay ng gabing iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ni Katrina sa buong buhay niya. Kailangan niyang magsuot ng maskara. Kailangan niyang umarte na parang walang nangyari. Pakbukas niya ang pinto. Sinalubong siya ni Tiakong na parahong ngiti at parahong yakap. Pero para kay Katrina, iba na ang pakiramdam ng lahat. Ang ngiting asawa ay mukha na lang, mapanlinlang na ngisi. Ang yakap nito ay nakakapanlamig at nakakadiri. Ang amoy ngang niluto nitong pakay na dati nakakaginhawa. Ngayon ay nakakasuka, mukhang pagod na pagod ka, mahal. Sabi ni Tiago habang hinahaplos ang pisngi niya. Tough day sa office. Pinilit ni Katrina ng gumit. Medyo komplikado lang. Pero okay naman ako. Ang haplos ni Tiago sa kanyang balat ay parang kuryenteng nakakapasong daloy. Gusto niyang umiwas. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang paghusayan ang larong ito habang nagdi-dinner. Naging magaling siyang tagapakinig. Hinayaan niya si Tiago na magkwento tungkol sa araw nito sa gallery. Sa emiyaga plano nito. Bawat salita na lumalabas sa bibig ng lalaking iyon ngayon ay may dobleng kahulugan na. Bawat kwento ay tunong ng isang pinag-isipang kasinungalingan. Tumatango lang si Katrina at gumingiti. Pero sa lublob niya, hinihimay niya ang bawat pangungusap. Nagahanap ng crew. Nagahanap MJ Isable. Pakiramdam niya, isa siyang espiya sa teritoryo niya kalaban at ang kalaban ay natutulog mismo sa kama niya. Ang sumunod na 3 araw ay mistulang psychological torture. Kailangan panatilihin ni Katrina ang routine niya mag-preside ng meetings. Umarap sa mga kliyente habang dala-dala ang bigat ng nakakapasong sikreto. Kailangan niyang tumawa sa nga joke ni Tiago. Gantihan ang mga yakap nito at magpanggap na buo pa rin ang mundo niya. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Naging mas tahimik siya, mas mapagmasid. Nagsimula na niyang mapansin ang mga malilit na detalyeng dati binabaliwala niya. Ang paraan kung paano inilalayo palagi ni Tiago ang cellphone nito. Ang matawa na sinasagot nito sa kabilang kwarto. Ang minsay malabong mga sagot nito.
Lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo eksakto sa ikatlong araw. Nakatanggap siya ng text sa prepaid phone na ibinigay niya kay Mang Benji. Report ready. Waiting for instructions. Nakipagkita si Katrina sa isang tagong cafe sa labas ng business district. Dumating si Mang Benji dala ang isang malaking brown envelope. Nang walang sinasabi, inilapak niya ito sa mesa. Binuksan ito ni Katrina. Bahagyang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay may isang bundle ng litrato at ilang pahina ng report. Sa unang litrato, makikita si Tiago na papalabas. Sa isang simple pero magandang bahay sa Tagaytay. Sa pangalawa, yakap-yakap ni Tiago ang isang batang babay sa teraseng bahay na iyon. Maganda ang babay. At halatang-halatang buntis ito. Ang pangatlong litrato ang pinakamadurog. Nakaluhod si Tiago. Hinahalikan ang tiyan ng babay na may mukhang sobrang saya at kontento. Sa likod nila, isang batang lalaki na nasa 4 o 5 taong kulang ang nakangiti sa kamera. Pinigilan ni Katrina ang gapagingga. Hindi lang pala isang buntis na babae, may anak pagaano nakatagal to. Binasa niya ang report. Nakasulat doon ang lahat. Itim sa puti. Ang gipanggalan, Enige Babay, Sofia Cortez. 28 taong gulang. Walang trabaho. Ang pangalan ng bata Dennis. 5 taong gulang. Nandun din ang address ng bahay sa Tagaytay. Nakalagay pa sa report na ayon sa mga kapitbahay, kilala sila bilang isang masayang pamilya. At si Tiago ay kilala bilang isang negosyante mula sa Manila na umuwi lang kapag weekend o paminsan-minsan sa kalagitnaan ng linggo. Isinara ni Katrina ang envelope. Walang tumulong luha, kasing putlang papel ang mukha niya. Pero ang mga mata niya ay nagliliyap sa isang malamig na apoy. Hindi lang nakumpirma ang pinakamasama niyang hinala. Mas malala pa pala sa inaasahan niya. Ang katotohanan, hindi lang ito simpleng pambababay. Isa itong dobleng buhay, isang buong pamilya na itinayo sa ibabaw nga kasinungalingan at gamit ang pera niya. Ituloy mo ang investigasyon. Utos ni Katrina kay Mang Benya. Paos pero matatag ang buses niya. Ngayon, mag-focus ka sa pera. Gusto kong malaman kung saan nanggaling ang pondo para dito sa lahat ng ito. Ay tres mo ang bawat pisong ginastos ng asawa ko sa kanila, bank accounts, credit cards, pati ang cash flow ng kumpanyang pinapatakbo niya. Gusto ko, kumpletong financial report, panlolokong. Ito. Wala kang papalampasin kahit isang sentimo. Tumanggo si Mang Benji. Masusunod po, bumalik si Katrina sa kanyang sasakyan. Tahimik lang siyang nakaupo sa driver's seat ng matagal na oras. Sa pagkakataong ito, nakuha na rin niyang tanggalin ang kanyang maskara. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Basta nakaupo lang siya sa katahimikan ng kanyang mamahaling kotse. May namatay sa loob niya. Ang asawang si Katrina Soriano ang nakmahal at naktiwala ng buo ay tuluyan ng naklaho. Ang natira na lang ay ang CEO na si Katrina Soriano ang taong brutal na tinraidor na ngayon ay nakpaplano ng kanyang paghihiganti. Gamit ang parehong lamig at pagiging metikulosa noong itayo niya ang kanyang imberyo. Tapos na ang palabas. Ngayon na mag-umpisa ang giyera. Ang sumunod na linggo ay parang paglakat sa ibabaw ngang manipis na yelo. Ginama pa na ni Katrina ang role niya ng perpekto. Siya pa mismo ang nag-open energy topic tungkol sa nalalapit na biyahe ni Tiago. Nagtatanong kung may kailangan ba ito. Napapakitang interest bilang isang supportive
na asawa, wala man lang naging hinala si Tiago. Pakiramdam nito, ligtas na ligtas siya sa kanyang sapot ng kasinungalingan nang hindi niya alam na may isang mas malaki at mas matibay na lambat ang unti-unti nang isinasara sa paligid niya. Samantala, tahimik na gumagalaw si Mang Benji at ang kanyang team. Nagsimula rin si Katrina and sarili niyang investigasyon gamit ang paluso na internal o di humingi siya ng full access sa lahat ng financial data ng branch na pinapatakbo ni Tiago, ang accounting department, na matagal na palang may hinala pero takot lang magsalita, ay agad ibinigay ang lahat ng walang tanong sa kauna-unahang pagkakataon sa luping maraming taon. Binuksan ni Katrina ang mga libro ng art at real estate investment company ng asawa niya. Ang nakita niya ay nakakasuka. Ang kumpanya na itinayo para maging pet project ng asawa niya ay ginawa pala nitong personal na money laundering machine. Ang daming pekeng, resibo at invoices para sa pakbili ng mga art pieces mula sa mga hindi kilalang artist na may sobrang tataas na presyo. May mga travel expenses sa mga sikat na resort kung saan wala naman talagang nangyaring business deals. May mga consulting fees na regular na binabayaran sa mga personal accounts na tres ng team ni Mang Benji na nakapangalan sa malalayong kamaanak ni Sofia. Isa itong komplikado at pinag-isipang sistema ang panloloko. Makalipas ang 2 linggo mula nung unang pagkikita nila, humingi uling meeting si Mang Benji. Ngayon, hindi lang basta envelope ang dala niya, kundi isang makapal na archive box. Nakita sila sa parehong lugar. Kumpleto na po ang report. Ma'am, sabi ni Mang Benji sabay lapah ngang kahon sa mesa. Binuksan ito ni Katrina. Sa pinakaibabaw ay may summary report na parang isang business document. Nakadetalye doon ang estimated total amount NG pera na inilipat mula sa Soriano Corp at mula sa personal assets ni Katrina papunta sa third parties na walang iba kundi si Sofia Cortez at ang pamilya. Nito salop ng nakalipas na 5 taon sa bandang ibaba ay may isang numero, isang napakalaking halaga na kinailangan pang basahin ni Katrina ng 3 beses. Dangdang milyong piso. Sapat para makabili ng ilang luxury condo sa Makati. Sapat para magpondo ng 12-12 ng successful na startup businesses. Lahat ng perang yon ang pinahirapan niya mula sa pawis at dugo niya ay naubos para i-finance ang mala fairy tale na buhay ng kabit at anak nito. Sinimulan niyang basahin ang medya detalye. Bawat pahina ay patunay ngang isang pagtataksil na mas malalim pa sa inaakala niya. Una, ang bahay sa Tagaytay. Ang down payment para sa bagong bahay pala ay simula pa lang. Nadiskubre nilang inuupahan na pala ni Tiago ang kasalukuyang bahay nito doon ng halos 5 taon. At ang buwan ng upa na nagkakahalaga ng daang-daang libong piso ay palaging binabayaran gamit ang pondo ng kumpanya bilang corporate lease. Ang binili nilang bagong bahay ay para mapasa kanila na ng buo isang regalo dahil sa ikalawang pagbubuntis ni Sofia. Pangalawang anak na pala ni Tiago ang nasa sinapupunan nito. Pangalawa, ang pamumuhay nila. Naka-attach sa report ang mga kopya ng credit card statements ng mga cards na binigay ni Katrina kay Tiago. Punong-puno ito maka-transaction mula sa mga luxury boutiques, jewelry stores, spa, at high-end salons. Ang mapetsa at lugar kung saan ginamit ang card ay madalas sumasakto sa mga araw na kunwari ay may business trip si Tiago. Nandun din ang bayad sa tuition fee ng isang sikat at mamahaling international school para kay Dennis.
Kahit ang luxury SUV na ginagamit ni Sofia sa Tagaytay ay binili ng cash gamit ang perang nanggaling sa Pekang Art Investments ng kumpanya ni Tiago. Pangatlo, ang sistematikong panloloko. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Na-deskubre ni Team ni Mang Benji ang modus ni Tiago. Palagi itong gumagawa ng pekeng report tungkol sa pagbilingam nga properties sa mga auction. Ilalagay niya ang presyo na sobrang taas kumpara sa orihinal na halaga. Tapos ibubulsa ni yang sobra. Nag-organize siya ng ghost art exhibits humihingi ng malalaking budget para sa mga event na hindi naman nangyari, habang ang pera ay dumidiretso sa personal account niya. Ang pagtataksyon na ito ay hindi dalang buksong damdamin. Isa itong krimeng metikulosong pinlano at tinakbos sa lupeng maraming taon. Ang huling pahina ng report ay naglalaman ng mga detalye tungkol kay Sofia. Isa pala itong dating adult magazine model na nakilala ni Tiago sa isang club. Nang magsimula ang relasyon nila, tumigil ito sa pagtatrabaho at umasa na lang ng buong-buo ang mga social media accounts nito. Kahit na ka-privat ay napasok ng team ni Mang Benji. Punong-puno ito anya mga pictures mula sa mga luxury vacations nila sa Europe at Japan. Nagpopose kasama ang mga designer bags at alahas habang si Katrina ay nagtatrabaho gabit araw. Isinara ni Katrina ang kahon, wala nang gulat sa mukha niya. Blanco at malamig na lang. Sa wakas, naintindihan na niya ang 8 taong kasal nila ay isang malaking komedya. Kailanman ay hindi siya minahal ni Tiago. Ang lalaking kilala niya ang maasikaso at mapagmahal na asawa ay hindi toto. Ang toto ay isa itong parasito. Isang tusong manloloko. Tiningnan siya nito hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang minahan ng ginto na pwedeng ubusin. Ang sakit sa kanyang puso ay namanhit na napalitan ito na kakakilabot na linaw ngang isip. Hindi na niya ito tinitignan bilang personal na issue. Isa na itong kasong corporate embezzlement o pagnanakaw sa yaman ng kumpanya. Si Tiago ay hindi lang basta isang taksil na asawa. Isa siyang kriminal, isang magnanakaw na patagong nangulimbat ng yaman niya. At sa mundo ni Katrina, isa lang ang parusa sa mga magnanakaw, total annihilation. Wawasakin niya ito ng tuluyan. Kinuha niya ang cellphone niya, hindi para tawagan si Mang Benji, kundi isang ibang numero, ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, si Ate Arturo Mendoza. Kilala sa mga legal circles bilang berdugong korte. Kukunin mo lang si Ate Mendoza hindi para manalo, kundi para siguraduhing mabubura sa mapa ang kalaban mo, Ate Mendoza. Sabi ni Katrina sa isang patag at walang emosyong boses nang sagutin ang tawag. Mrs. Soriano, what a pleasant surprise. Ano pong may paglilingkot ko, May? Kumpanya na naman ba kayong gustong bilin, sagot ng isang malalim na boses mula sa kabilang linya? This time, medyo personal ang laban? Attorney, sabi ni Katrina, pero gusto kong trabahuing nating ito katulad hinagawa. Nating sa korporasyon, walang awa. Tumigil siya sandali. Nakatingin sa kahong nasa harap niya. May project ako para sa iyo. Isang likidasyon. Total liquidation ng mga assets at buhay ng isang tao. Gusto kong ipasamsam ang lahat. I freeze ang mga bank accounts.
bawin ang mga properties. Cancel ang lahat naga pribilehiyo. Gusto kong masiguro na hindi na niya makukuha kahit isang sentimo ngang brang binigay ko. Gusto kong pakatapos ang lahat ng ito. Ang tanging matitira na lang sa kanya ay ang madamit na suot niya. Nagkaroon na sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sumagot si Mendoza sa tonong halatang na-excite. Interesting. Ipadala mo sa akin ang mga dokumento. Ibinaba ni Katrina ang tawag. Tumingin siya sa mga nakataasang building mula sa bintana ng kafe. Totungang gumuho ang mundo niya. Pero sa ibabaw ng maguhong iyon, magtatayo siya nga bagong kaharian. Hindi para maging parezo. Iba, kundi isang impyernong. Sadyang ginawa para sa lalaking walang awang naktaksil sa kanya. Magsisimula na ang pahiganti. Ang meeting nila ni Ate Mendoza ay ginawa sa opisina nito, isang modernong fortress ng bakal at salamin na nakakaintimidate sa sobrang formal. Nasa pinakataas na palapag ang opisina ni Mendoza. May 360 degrees view ng buong Makati. Para siyang isang emperador na nagmamatiyag sa kanyang nasasakupan. Si Mendoza, suot ang kanyang mamahaling, sweet at may pilit na ngiting hindi umaabot sa mga mata. Ay eksaktong replika na opisina niya mamahalin. Episyente at walang awa. Hindi pumunta doon si Katrina bilang isang sawi at umiyak na asawa. Pumunta siya doon bilang isang kliyente. Inilapa niya ang kahon ni Mang Benji sa ibabaw ng malaking mahogani desk ang abogado. Nandiyan ang lahat na detalye. Panimula niya ng walang paligoy-ligoy, maebidensyang litrato, investigation reports, at financial analysis. NG cash flow sa loob ang nakalipas na 5 taon. Basahin mo. Tapos ibigay mo sa akin ang pinakamabilis at pinakanakakasirang legal strategy na pwede nating gawin. Binuksan ni Mendoza ang kahon sa loob ng halos 1 oras. Tahimik lang niyang binasa ang madokumento. Inililipat ang mga pahina gamit ang mahahaba niyang daliri. Walang kahit anong emosyon sa mukha niya. Para lang siyang nagbabasa ng annual financial report. Matiyagang nahintay si Katrina. Hindi siya kinakabahan. Ang galit sa loob niya ay naging isang malamig at matalim na enerhiya. Pakiramdam niya nasa isa siyang board meeting. Hindi sa opisina ni abogado para pag-usapan ang diborsyo o annulment. Sa wakas, isinara ni Mendoza ang huling dokumento at tumingin kay Katrina. May kislap ng pahanga sa mata nito. Hindi lang ito simpleng kaso ng annulment. Mrs. Soriano, isa itong komplikadong kaso ng corporate fraud na may kasamang domestic drama. Ang asawa mo ay hindi lang pala taksil. Isa rin siyang tanga. Napakadaming digital at paper trail na iniwan. This is beautiful. Wala akong pakialam sa beauty. Attorney, tiyas na sagot ni Katrina. Gusto kong malaman kung anong pwede nating gawin. We can do everything. Sagot ni Mendoza. Bahagyang lumapit. Simple. Pero maraming aspeto ang strategy natin. Phase 1 total cutoff. Atakehin natin siya ng sabay-sabay sa 3 harap: financial, corporate, at personal. Sa financial, ay freeze natin ang lahat NG joint accounts. At ika-cancel ang lahat ng extension credit cards na nakapangalan sa kanya. Babawin natin ang anumang power of attorney na ibinigay mo. Mawawalan siyang access sa buong pera mo. In an instant, tumigil.
Ito sandali. Sinisiguradong nakikinig si Katrina. Sa corporate naman, tatanggalin natin siya sa posisyon niya bilang director dahil sa malversation of funds. Sobrang solid ng nga ebidensya dito. Magsasampa rin tayo agad ng civil case para bawin at singilin siya sa lahat ng pondong ninakaw niya. Personally, papalitan natin lahat ng kandado sa bahay ninyo at sa kahit anong property mo. Babawin natin lahat ng sasakyang nakapangalan sa kumpanya o sa iyo. At sa huli, isasampa natin ang kasong adultery at estafa. Para masigurong wala siyang makukuhang kahit isang kusing sa paghahatingang yaman. Dahan-dahang tumango si Katrina. Kailan tayo pwedeng magsimula? As soon as you're ready, bigyan mo ako ang ilang araw para i-prepare ang lahat ng legal documents, mga bank notifications. Termination letter. Magakasong isasamba. Kailangan nating i-execute ang lahat ng ito ng sabay-sabay para wala siyang oras na makareact o makapatago ang mga pera at gamit. Alis siya papuntang Tagaytay 5 araw mula ngayon. Sabi ni Katrina. 4 na araw daw siya dun. Perfect timing. Nakangiting puri ni Mendoza. Ibibigay natin sa kanya ang ilusyong ligtas siya sandali. Bago natin higitin ng biglaan ang basahan sa ilalim ng mapaan niya. I like your style, Mrs. Soriano. Lumabas si Katrina sa opisina ni Mendoza na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Hindi nawala ang bigat, pero ngayon, ang bigat na iyon ay naging sandata. May plano na siya. May blueprint na ang paghiganti niya. Ang mga araw bago ang pag-alis ni Tiago ang pinakamatinding test sa galing umarte ni Katrina. Kailangan niyang mabuhay sa kasinungalingan tulad ng ginawa sa kanya ni Tiago sa loob ng maraming taon. Gabi bago malis, umuwi. Si Tiago dala ang isang buke ng puting lilis, paboritong bulaklak ni Katrina. Para sa aking napakagandang asawa, nakangiti nitong sabi. Tinanggap ni Katrina ang bulaklak. Inamoy ang gabango nito. At nagpasalamat, pero sa lublob niya, nasusuka siya ang mabulaklak na iyon. Tulad ng lahat ng bagay sa kasal nila, ay malamang na binili gamit ang sarili niyang pera. Bawat aplos ni Tiago, bawat matamis na salita, ay parang isang lasong unti-unting kumakalat sa sistema niya. Nang gabing iyon sa kama, nang yakapin siya ni Tiago, kinailangan pang ibuhos ni Katrina ang lahat ng lakas niya para hindi itula. Hinayaan niya lang itong nakayakap sa kanya habang iniisip ang oras na mawawala ang lahat sa lalaking ito. Ang tahimik, nagalit sa loob niya ang nakbibigay sa kanyang lakas. Sinimulan niyang pakmasdan ng maigi si Tiago, parang isang scientist na ino-obserbahan ang isang sample. Napansin niya kung paano ito ngumingiti tuwing may naktetext, makangiting kailanman ay hindi para sa kanya. Naririnig niya ang pabulong na tawag nito sa balchoni na palaging naktatapos sa, "O mahal, ako rin." Nakita niya kung paano nito pinili ang mga pinakamagagara nitong polo para sa biyahe, isang pag-ayos na halatang hindi para sa business trip. Bawat detalye ay parang bagong gatong sa apoy ng kanyang malamig na galit. Si Katrina ay isang general na naghanda para sa giyera. Tinawagan niya ang kanyang personal bank manager, isang babaeng matagal na niyang pinakakatiwalaan na nangangalang Marta. Nagbigay siya ng instructions at sinabihang maging handa para sa mga mabibigat na transaksyon sa itinakdang araw. Kinontak din niya ang head of security ng kumpanya niya, isang tapat na ex-military officer na si Kapitan Lopez. Inutusan niya itong makreding team para bawin ang sasayan at palitan ang kandadongang bahay sa araw ding iyon. Lahat ng usapang ito ay ginawa niya sa kalmado at kontroladong boses. Noong araw na alis si Tiago, tinulungan ba siya ni Katrina na maging bagay?
Tinupiangga polo nito at tinayo sa lubong maleta. Napakabuti mo talaga. Mahal. Sabi ni Tiago sabay halik sa tuktok ng ulo niya. Mamimiss kita ng gisobra. Ako rin. Sagot ni Katrina sa isip niya. Ngumiti lang siya at sinabing, tapusin mo agad yung trabaho mo tapos umuwi ka na agad. Ang huling sandali nilang makasama ay sa pintuan ng bahay. Ang linis-linis ni Tiago Tinyang. Suotang azul na polo, parehong polo, na diniskribe energy sales agent. Dala ang kanyang briefcase. Hinihila nito ang maleta. Alis na ko. Sabi nito, sabay halik. Sa labi niya, ginantihan ni Katrina ang halik. Isang malamig na halik, parang abo, walang lasa, at punong-puno nga sinungalingan. Ito ang halik ni Judas. Mag-ingat ka sa pagdrive. Sabi ni Katrina sa boses na tinimpla niya para maging pinakamalambing. Nakatayo siya sa pintuan. Pinapanood. Ito habang inilalagay ang maleta sa compartment NG sports car na niregalo niya dito. Pinanood niya itong dahan-dahang nagdribalayo sa private driveway ng subdivision hanggang sa lumiko ito. Ilang minuto siyang nakatayo doon. Hindi gumagalaw. Ang maskara ang isang mapagmahal na asawa ay dahan-dahang nabasak at nalaglag mula sa mukha niya. Ang malambot niyang ekspresyon ay tumigas. Napalitan ngang isang malamig at walang awang tingin. Tumalikot siya. Pumasok sa loob at isinara ang pinto. Ang tunong andado ay tila nahuhudyat ng pagwawakas. Hindi lang ito simpleng pinto na sumara. Ito ang pagtatapos ngang isang kabanatangang buhay niya. Isang kabanatangang katangahan, bulag na pag-ibig, at pagtataksil. Kinuha niya ang cellphone niya. Hindi niya kinailangang maghintay matagal. Dumating ang notification mula sa GPS tracker na palihim niyang inilagay sa sasakyan ni Tiago. Papasok na sa Slex ang sasakyan. Papuntang Tagaytay mabilis na tumatakbo, papunta sa sarili nitong pagkasira. Huminga ng malalim si Katrina. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay handa na ngayong pakawalan. Dinyal niya ang numero ni Ate Mendoza. Nakaalis na siya. Sabi ni Katrina, umpisahan na natin. Nagsimula ang plano na may kaparehong bilis at pino ng isang military operation. Nakupo si Katrina sa kanyang home office, ang mismong lugar kung saan unang umusbong ang pagdududa niya. Sa ibabaw ng malapat niyang desk. May 3 siyang cellphone, isa para sa kanyang legal team, isa para sa bank manager, at ang pangatlo para sa security team niya. Naka-open ang laptop niya. Ipinapakita ang iba't ibang monitor na mga assets niya in real time. Isa siyang commander sa sarili niyang war room. Ate Mendoza, ready na ba lahat ang papeles? Tanong niya sa unang cellphone. Nazam ang gamesingas na ang termination letter, ang isasampang kaso, at ang official demand letter para ibalik ang company assets. Lahat ay makakarating sa mga dapat padalhan sa loob lang ng 1 oras. Sagot ni Mendoza mula sa kabilang linya. Is good. Umpisahan natin sa bangko. Kinuha ni Katrina ang pangalawang cellphone at tinawagan si Marta na naghihintay. Na Marta. Si Katrina Soriano ito. I execute na natin gayon. Yes, Mrs. Soriano, nasa harap ko na po ang listahan ng instructions. Niyo, mabilis na sagot ni Marta. Una, I freeze ang joint account. I transfer mo lahat NG laman papunta sa personal account ko. Utos ni Katrina, narinig niya ang mabilis na pack-type sa keyboard. Done, Mrs.
Soriano, zero balance na po at frozen na ang account. Pangalawa, ay cancel mo lahat ng extension credit cards na nakapanggalan kay Tiago Macaraig na nakalink sa accounts ko lahat. Walang exception. Processing done. Wala na pong bisa ang lahat ng cards niya. Pangatlo, tanggalin mo ang lahat ng excess na nakapangalan kay Tiago Macaraig sa lahat ng investments at deposits ko. Siguraduhin mong wala na siyang makikita o magagalaw kahit isa. Sope, Mrs. Soriano, done. Revoke na po lahat ng access rights niya. Tumigil sandali si Katrina. Inimagine niya ang mangyayari. Malamang nasa isang sikat na restaurant ngayon si Tiago sa Tagaytay. O kaya nasa isang mamahaling butik para bumili and niregalo sa kabinito. Tapos susubukan nitong mag-swipe na imagine niya ang pagkagulat at hiya sa mukha nito kapag na-decline ang card. At ang panlalaming nito pagkatapos, ma-realize na pati iba niyang cards ay na-block na rin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang maalabi. Simula pa lang ito. Ang susunod na hakbang ay sa korporasyon. Nagpadala siya ng maikling email sa HR Director at sa CFO niya. Inutos na i-process agad ang termination letter na ipinadala ni Ate Mendoza sa loob na ilang minuto. Nakatanggap siya ng confirmation na send na sa corporate email ni Tiago ang official termination notice. Kasabay nito, binlock ng IT department ang lahat ng access nito email, internal systems, pati ang ID access sa buong building. Sa virtual na mundo ng kumpanya, ang pangalang Tiago Macaraig ay burado na. Ngayon naman ay ang pisikal na atake. Kinuha ni Katrina ang pangatlong cellphone. Kapitan Lopez, nakaposisyon na ba ang team, tanong niya sa head of security? Yes, ma'am. Nasa labas na po ng manggat. Ang mga locksmith, naka-standby na rin po ang towing team natin. Proceed. Palitan niyo lahat ng kandado dito sa bahay, main door, kwarto, garahe, backdoor pati pintuan ng bodega. Gusto kong selyado ang bahay na ito sa loob ng 2 oras. Sope, ma'am, habang naririnig niya ang maingayng baranat at bakal sa labas mula sa mga locksmith. Lumipat si Katrina sa pag-asikaso ng masasakyan. Kapitan, hanapin niyo yung company sa Tagaytay. Gusto kong mabawi ang sasakyang yon ngayon din. Gamitin niyo ang duplicate case sa opisina. Gawin niyo ng tahimik. Wala dapat eskandalo. Sakyan niyo agad pakatambay. Yes, ma'am. Located na po. Papunta na. At yung sports car, nadala ang target natin ayon sa GPS. Nakapark sa isang 5-star hotel sa Tagaytay. Ipadala ang towing team doon. Hilahin niyo agad. Kapag pumalag ang hotel, ipakausap niyo sa legal team ko. Maliwanag. Yes, ma'am. Nakamove na po. Sumandal si Katrina sa kanyang upuan. Sa loob lang wala pang 1 oras. Matagumpay niyang naputol ang lahat ng lifeline ni Tiago. Wala na itong pera. Wala na itong trabaho. Wala na itong akses sa bahay nila. At ngayon, pati masasakyan nito ay babawiin na. Tuluyan na niyang binura si Tiago mula sa marangyang buhay na binibili niya gamit ang pera niya. Ang lalaking yon ngayon ay naiwang stranded sa malayong lugar. Walang pera, walang trabaho, at walang sasakyan. Totoong nag-iisa na lang ito kasama ang pagka nitong pamilya na malapit na ring makadiscover na tuyo na ang balon ng grasya nila. Unti-unting nawala ang ingay ng mga locksmith sa labas. Pumasok si Kapitan Lopez para mag-report. Napalitan na po lahat ng kandado. Ma'am, ito na po yung bagong susi.
Inilapa nito ang isang bungkos ang bagong susi sa ibabaw ang desk ni Katrina. Kinuha ito ni Katrina. Mabigat at malamig ito sa kamay niya. Ito ang simbolo ng pagbawi niya sa kapangyarihan. Ang bahay na ito ay 100% na ulit sa kanya. Malinis sa bahit ng isang taksil. Naglakad siya sa lubong bahay. Maluwang na at tahimik. Huminto siya sa tapat ng malaking walk-in closet nila sa kwarto. Gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinimulan niyang ilabas ang lahat ng damit ni Tiagom nga mamahaling suits, the designer na polo. At ang collection ng luxury watches na nirgalo niya dito, inilagay niya ang lahat sa loop nga malalaking itim na trash bags. Hindi niya ito idodonate. Ang magamit na iyon ay binili mula sa bunga ang kasinungalingan. Kaya gusto niyang mawala itong lahat. Hinila niya ang mga trash bags papunta sa garahe at inutusan ang tauhan niya na itapon ang ito ngayon din. Sa wakas, tapos na ang lahat, putol na ang lahat ng ugnayan, burado na ang lahat ng bisikal na bakas, may isa na lang siyang kailangang gawin. Pumalik si Katrina sa opisina niya, kinuha ang personal cellphone at binuksan ang contact number ni Tiago. Tinitigan niya ang pangalan nitong naka-save my loving husband. Isang pangalan na ngayon ay parang isang nakakatawang biro. Mabilis niyang binura ito at pinalitan ng Tiago Macharay. Pagkatapos, nang walang pag-alangan, naitsib siya na isang maikling message. Hindi ito mahaba, hindi galit, hindi madrama, malamig ito. Direkta at final parang memo sa pagsasarain kumpanya. Tapos na ang lahat. Huwag ka nang babalik. Pinindot niya ang send. Nakita niyang na-deliver ang message. At nakita niya ang 2 blue checks na nagpapatunay na nabasa na ito. Na-imagine niya si Tiago malamang ay nakahiga sa hotel room kasama si Sofia. Nagbabasa ang message ng nagtataka. Pagtatakang maya-maya lang ay mapapalitan ng purong kaba at gulat. Kapat naintindihan na nito ang tunay na bigat na mga salitang iyon. Pinatay ni Katrina ang cellphone niya. Ayaw niyang maistorbo nang walang katapusang tawag o messages mula sa nagpapanik na asawa. Nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Nakawala na niya ang bagyo. Ngayon, maghihintay na lang siya ng eko ng pakawasa na ginawa niya. Tumayo siya sa tapat ngang bintana ulit. Pinapanuod ang siyudad. Ngayon, hindi na ito isang monumento ng tagumpay. Isa na itong arena. Isang arena kung saan kakapanalo. Niyalang isang malaking laban sa Tagaytay. Nakaupo sina Tiago at Sofia sa isa sa mga pinakamamahal na French restaurant sa siyudad. Medyo madilim ang ilaw. May tumutukto na malambing na musika mula sa isang violin at isang Boteng pinakamahal na champagne ang nakababad sa ice bucket sa gitna. NG meza nila. Ice celebrate nila ang birthday ni Sofia. At nangako si Tiago na magiging unforgettable ito. Si Sofia, suot ang isang silk evening dress na nagpapa-obvious sa umbok ng tiyan niya, ay nagnining sa saya. Nakatingin siya kay Tiago na punong-puno ang paganga, isang tingin na palaging nagpaparamdam kay Tiago na para siyang isang hari. So, nasaan na ang regalo ko? Mahal malambing na tanong ni Sofia pagkatapos nilang kainin ang main course. Sabi mo may malaking surprise ka ngayon. Nakangiting sumagot si Tiago ng may kumpiyansa. Of course, pagkatapos natin dito, didiretso tayo dun sa watch boutique sa tapa. Pili mo kung ano ang gusto mo. At bukas, pipirmahan na natin yung kontrata sa bahay. Atin na yon. Kumislap ang mga mata ni Sofia. Ito ang buhay na palagi niyang pinapangarap.
Isang gwapong lalaking sambang-samba sa kanya. Ang walang katapusang daloyong pra at ang kasiguraduhan ng marangyang future. Wala siyang pakialam kung saan galing ang pera. Ang mahalaga lang sa kanya, hindi natutuyo ang gripo NJ Gracia nang dumating na ang bill. Kaswal na naglabas si Tiago ng kanyang precious na black card mula sa leather wallet niya. Inabot niya ito sa waiter nang hindi man lang tinitignan kung makano ang babayaran. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik ang waiter na mukhang medyo nahihiya. "Excuse me, sir, decline po ang card ninyo." Napakunot ang noo ni Tiago. "Declined impossible yan. Pakitre ulit." Sinubukan ulit ng waiter. Ganun pa rin ang resulta. "Ayaw po talaga, sir. Unauthorized transaction po ang lumalabas." Nagsimulang mamula sa hiya ang mukha ni Tiago. May ilang customer sa kabilang table ang napapatingin na sa kanila. Tinitignan din siya ni Sofia na parang hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Tiago tanong ni Sofia. "Baka down lang ang system," sabi ni Tiago. Sinusubukang manatiling kalmado. Naklabas siya na isa pang card. Isang platinum card. Ito ay 3 Neo. Na-decline din iyon. Nagsimula ng matarantar si Tiago. Inilabas niya lahat ng card sa wallet niya, isa-isa. Lahat yon ay na-decline sa terminal. Malamig na pawis ang tumulo sa gilid ng ulo niya. Hindi pa ito nangyayari sa kanya noon. Wala dapat limit ang mga cards. Yon, Tiago, ano bang nangyayari? Tumataas na ang boses ni Sofia. "Pinapahiya mo ako." Hindi ko alam, inis na sagot ni Tiago. Nauwi siya sa pagpabayat na halos buong cash na natitira sa wallet niya para lang mabayaran ang mamahaling dinner. Lumabas silang restaurant na nabalot ng tensyon ang paligid. Analama, sira na ang mood ng celebration. "Sinasadya mo bang ipahiya ako sa mismong birthday ko?" Galit na bulong ni Sofia pagpasok nila sa sasakyan. "Sinabi ko ngang hindi ko alam." Sofia, siguro may problema lang sa bangko, sigaf ni Tiago. Halong takot at galit na ang nararamdaman. Pagbalik nila sa hotel room, tinawagan agad ni Tiago ang customer service ng bangko. Pagkatapos ngang matagal na paghihintay, nanlamig siya sa naging sagot. "Sir, lahat po ng cards ninyo ay naiblock na po as requested ng principal card holder na si Goneg, Katrina Soriano." Sinubukan niyang buksan ang bank app sa phone niya. Nakbabaka sakaling makapag-transfer ng pera mula sa joint account. Access denied. Sinubukan niyang i-open ang company email niya para i-check ang finances niya. Account not found. Nagwawala na ang tibok ng puso niya. Hindi na ito simpleng technical problem. Isa itong planadong atake. At isang tao lang ang kayang gumawa nito. Nanginginig ang mga kamay niya nang i-check niya ang cellphone. Doon niya nakita ang maikling text message ni Katrina na pumasok. Halos isang oras na ang nakakalipas. 5 salita na parang hatong kamatayan. Tapos na ang lahat, uwak ka ng babalik. Nabitawan niya ang cellphone niya at bumaksa ito sa makapal na karpet. Nahihirapan siyang huminga. Alam na ni Katrina, kahit paano. Nalaman nito ang lahat. Ang palasyong kasinungalingan na maingat niyang itinayo sa loob ang 5 taon. Ay, unti-unti nang gumuguho sa mismong ibabaw niya. Ano bang nangyayari? Pasigaw na tanong ni Sofia nang makita ang pamumutla ni Tiago. Alam na niya. Bulong ni Tiago sa sarili. Alam na ni Katrina ang lahat. Tumawa ng paga si Sofia. Ano naman ngayon? Diba sabi mo malapit na kayong magiwalay at titira
na tayo nang makasama. Hindi mo naiintindihan sigaw ni Tiago. Nababaliw na sa takot. Lahat ng meron tayo ang bahay. Ang kotse ko. Tong mga credit cards lahat to. Sa kanya, hindi akin ang pera. Kanya yon, biglang nagbago ang reaksyon ni Sofia mula galit, papuntang gulat, at naging purong takot. Anong pinagsasabi mo sabi mo sa akin successful businessman ka paano yung kumpanya? Kanya din yon, siya ang nagbigay sa akin noon. Doon na bumaksak ang katotohanan kay Sofia na parang truck na sumalpok sa kanya. Ang lalaking inaakala niyang mayamang prinsipe ay isa lang palang parasito na nakaasa sa yaman ng asawa at ngayon nagdesisyon na ang host na itapon ang parasito. Lahat ng marangyang buhay na na-enjoy niya ay malapit ng maglaho. Binaliwala ni Tiago si Sofia na nagsisimula ng mahisterical, pabalik-balik niyang diniyal ang numero ni Katrina. Nagpa-panic. Hindi nagko-connect. Dumidiretso ito sa voicemail. Naiwan siya nga ma-messages habang umiyak. Katrina, mahal ko. Ako to, hindi ko alam kung anong nangyayari. Baka may misunderstanding lang tayo. Please, sagutin mo yung phone. Kailangan nating mag-usap. Second call. Katrina Soriano. Sagutin mo to, ano bang ibig sabihin nito hindi mo? Pwede gawin sa akin to. Third call. Katrina, please. Nagmamakawa ako. Sagutin mo yung tawag. Sorry. Okay. Nakamali ako. Pero please, wag mong gawin to. Mausap tayo ng maayos. Walang sumasagot. Sa gitna ng pagwawala niya. Tumunog ang cellphone niya. Hindi si Katrina. Reception ng hotel. Good evening. Mr. Macharaek, pasensya na po sa istorbo. Inform po namin kayo na may official towing company dito na kukunin ang sports car ninyo mula sa parking. Pinakitaan po kaming legal papers para i-repossess ang asset. Papayagan na po ba namin sila? Umigot ang paningin ni Tiago. Hindi wag niyo silang payagan. I'm sorry. Sir, base po sa legal documents, hindi po namin sila pwedeng pigilan. Naputol na ang linya. Pumaksak si Tiago Zazay. Walang magawa. Ilang minuto lang. Tumunok naman ang cellphone ni Sofia. Kapatid niya na nakatira malapit sa bahay nila sa Tagaytay. Sofia, yung kotse mo, wala na may mga lalaking pumunta. Napakita ng papel tapos hinata. Yung sasakyan mo, company car daw yun at pinabawi na. Napapatili na sa iya si Sofia. Wala na ang lahat. Sa loob lang ng 2 oras. Mula sa pagiging mag-asawang nagyayabang na nagsa-celebrate gamit ang champagne, naging 2 taong na-stranded sa lupngang, mamahaling hotel room na wala man lang ideya kung paano babayaran ito. Tinitigan na ni Tiago si Sofia na ngayoy umiyak, sumisiga at nagmumura. Wala na ang mapagmahal nitong tingin, napalitan na itong galit at pandidiri. Hindi na nito nakikita si Tiago bilang bayani, kundi bilang isang manloloko na sumira sa buhay niya. Ang magandang ilusyon, pag-ibig, na binuo sa ibabaw na nakaunap ra, ay tuluyan nang nabasag, nanggamoy na ang bulok na pundasyon nito. Iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Tiago. Naatrap siya sa loob ng kwarto kasama si Sofia na walang tigil sa pagsisisi sa kanya, walang pera, walang kotse. Pakiramdam niya ay nasa impyerno. Siya, kinaumagahan, mas lumala ang sitwasyon. Siningil na sila ni hotel at wala silang may bayad na kahit isang kusing. Kinailangan lulunin ni Tiago ang pride niya at tumawag sa isang kaibigan doon para mangutang. Palusot niya ay nanakaw daw ang wallet niya
Pagkatapos magbayad sa hotel, ang tanging natirang pera ay pamasahe pabalik ngang Manila para sa isang tao lang. Walang kahit anong romantic sa naging paghihiwalay nila sa lobby ng hotel. So, iwan mo na lang ako dito, pasigaw na tanong ni Sofia. Muktong-mukto ang mga mata kakayak. Kailangan kong bumalik ngang Manila, kailangan kong kausapin si Katrina. Kailangan kong ayusin to, sigaw ni Tiago. Ayusin, wala na tayong. Ayusin, sarkastikong sagot ni Sofia. Maloloko ka, sabi mo mahal mo ako. Tapos isa ka lang palang linta na nakadikit sa pera ng asawa mo. Paano ako at yung mabata anong mangyayari sa amin? Gagawa ako ang paraan. Anong paraan? Pamasahe nga sa taxi, wala ka, pumunta ka sa impyerno, wag na wag mo na kong hahanapin ulit. Tumalikot si Sofia at naglakad palayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitnang hotel lobby habang pinapanot silang mga naawang staff ng hotel. Mistulang kalbaryo ang bayahin niya pabalik nga Manila. Si Tiago, nasanay sa malalambot na leather seat ng sports car at business class sa eroplano, ay siksikan at pinagpapawisan sa loob ng isang mainit at maliit na bus sa loob ng ilang oras. Pawet pautel po na bus ay parang pampasisin sa kawawang sitwasyon niya. Nakatitig siya sa bintana. Pero si Katrina lang ang laman ng isip niya. Kailangan niya itong kumbinsihin. Kailangan niyang palambutin ang puso nito. Handa siyang magmakaawa, lumuhot, at gawin ang lahat para lang makabalik sa dati niyang buhay. Matapos ang biyaheng parang walang katapusan, nakarating na siya sa Manila gamit ang kahuli-hulihang bariyang natitira sa kanya. Nagtaksi siya papunta sa Ayala Alabang. Pagdating niya sa tapat ng naglalakihang gate ng bahay niya, medyo nakaramdam siyang ginhawa. At least, nakauwi na siya. Pero mabilis nawala ang ginhawang iyon nang subukan niyang buksan ang maliit na pinto gamit ang susi niya. Ayaw nitong pumasok. Tinrin niya ulit. Iniisip na baka na-stuck lang. Doon niya narealize na iba na ang gikandado. Pinalitan na nila. Katrina, sigaw niya. Katrina, buksan mo yung pinto. Ako to, walang sumasagot. Kinalampak niya ng malakas ang bakal na gate. Katrina Soriano, alam kong nandyan ka. Please, buksan mo yung pinto. Mag-usap tayo. Ang naaking resulta, nilapitan siyang dalawang security guard na masama ang tingin sa kanya. Dahil gulo-gulo ang buhok niya at mukha siyang praning. Mukha na siyang akit bahay. Ano pong problema niyo? Sir, tanong ng isang gwardiya. Ako ang may-aring bahay na to, pinalitan ng asawa ko ang makandado, tarantang paliwanag ni Tiago. Nakatinginan ang magwardiya. Halatang hindi sila naniniwala. Ilang sandali lang, bumukas ang main door ng napakalaking bahay. Lumabas si Katrina. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya sumisigaw. Naglalakad siya ng kalmado at elegante. Suot ang isang mamahaling pambahay. Perpekto ang pagkakataling buhok niya. Mukha siyang reyna na lumabas para silipin kung anong ingay ang nangyayari sa labas ng palasyo niya. Huminto siyang ilang metro mula sa gate. Pinagmamasdang si Tiago mula sa malayo. Nang makita si Katrina, mas lalong nagmakaawa si Tiago. Katrina, salamat sa Diyos at lumabas ka rin, please. Buksan mo tong gate? Mahal ko. Misunderstanding lang lahat ng to. Tinitigan lang siya ni Katrina. Blanco at malamig ang ekspresyon nito. Ma-explain ko ang lahat, sigaw ulit ni Tiago. Basag na ang boses. Set up yun ng babaeng yun, inakit niya ako, nawala ako sa sarili ko, Katrina. Ikaw lang ang mahal ko. Ngumiti si Katrina ng puno ng sarkasmo, ngiting hindi man lang nakarating sa mga mata niya. Sineet up ka niya sa loob ng
5 taon inakit ka niya kaya ka napadala ng daang-daang milyong piso hush money, siguro malinaw at matalim ang boses niya. Kahit pa nasa malayo siya, nalalak ang panga ni Tiago. Hindi siya makapagsalita. Alam ni Katrina ang lahat. Hanggang sa pinakamaliit na detalye, wala nang silbi ang mga kasinungalingan. Kaya iniba niya ang diskarte. Nakamali ako. Katrina? Nakamali. Ako, nagsimula siyang umiyak. Mga luha nga buwaya na tumutulo sa pisngi niya. Please, patawarin mo ko. Huwag mo kong parusahan ng ganito. Isipin mo naman yung 8 taong kasal natin. Katrina, wala na ba sa'yo yung lahat ng magaganda nating memories? Naglaba si Katrina no tablet mula sa bulsa ng dress niya. Pindot niya ito. Tapos itinaas paharap kay Tiago. Sa screen, malinaw na lumabas ang picture ni Tiago nakaluhod at hinahalikan ang malaking tiyan ni Sofia. Anong magandang memories ito ba? Nag-swipe ulit si Katrina. Lumabas naman ang kopyang bank statement na may nakabilok na pulang marka sa milyon-milyong halaga ng pera. O baka ito, hindi na nakapagsalita pa si Tiago. Bali na lahat ng sandata niya. Wasak na lahat ng balusod niya. Talo na siya. Wala nang magawa. Napaluhod siya sa labas ng gate. Wala na siyang pakialam kung pinapanot man siyang gwardiya. Wala na rin siyang pakialam sa pride niya na duro-duro na, please, Katrina. Ang pakiyak niya ngayon. Ay, totoong iyak na ang desperasyon. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Gagawin ko kahit ano. Iwan ko sila. Magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Wag mo akong iwan. Please. Iniyuko niya ang ulo niya hanggang sa dumikit ang noo niya sa aspalto, nakadapa sa harap ngang gate na naghihiwalay sa kanya mula sa marangya niyang buhay. Umiyak siya ng umiyak na parang isang bata. Pinanot lang siya ni Katrina sandali ang lalaking dati sambang-samba sa kanya. Ngayon ay nakaluhod sa harapan niya na parang insekto. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Hindi siya nakaramdam ng galit. Wala siyang naramdaman kundi blanco. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero nang walang anumang sinasabi. Tumalikod si Katrina at kalmadong naglakad pabalik sa loop ngang bahay niya. Hindi na siya lumingon nang sumara ulit ang malaking pinto. Ang mabigat na tunog nito ay nagsilbing formal na pagtatapos ng lahat. Iniwan si Tiago sa labas ng gate, nakaluhod sa sariling kahihiyan. Nag-iisa kasama ang pagsisisi na ngayon ay wala na ring kwenta. Ang kahihiyan ay parang isang kwarto na walang pinto at walang bintana. Naramdaman iyon ni Tiago nang tuluyan na siyang tumayo. Naiwan ng marka ang matigas na aspalto sa tuhod ng kanyang mamahaling pantalon ang kaysa isang natitirang aset na nakadikit sa katawan niya. Ang magagawardiyang kanina ay nagdududa sa kanya. Ngayon ay pinapanood na siya ng may halong awa at pandidiri. Narinig nila ang lahat, sila ang tahimik na saksi sa pagbulusok niya sa putikan nang walang imik. Tumalikod siya at naglakad palayo sa gate. Ang gate na pakiramdam niya ay pintuan ng langit na tuluyan ng isinara para sa kanya. Nalakad siya ng walang direksyon. Nagsimula ng kumagat ang dilim sa siyudad at bumukas na ang mga poste ng ilaw. Nililiwanagan ang lugar na dati playground lang para sa kanya. Pero ngayon ay bistulang isang masukal at nakakatakot na maze. Kinapan niya ang kanyang walang lamang bulsa. Lobat na ang cellphone niya. Wala siyang pera. Wala siyang mapupuntahan. Si
Nubukan niyang makisip ang kaibigan na pwedeng matawagan, pero blanco ang isip niya. Karamihan sa mga kaibigan niya ay business partners ni Katrina o kaya mga taong nakadikit lang sa kanya dahil sa pera niya. Hindi niya totoong mga kaibigan. Sa huli, naalala niya si Rico, isang lumang kaibigan ng college na kinalimutan niya. Dahil minsan siya nitong pinagsabihan na huwag masyadong umasa sa yaman ng asawa niya. Si Rico ay nakatira lang sa isang maliit na apartment sa labas ng siyudad. Nilunok niya ang kanyang pride at naglakad ng ilang kilometro. Nagtatanong-tanong sa daan hanggang sa marating niya ang maliit na building ni Rico. Nagulat si Rico sa isura ni Tiago na gulo-gulo at mukhang desperado. Kahit walang maraming tanong, pinatuloy siya nito. Binigyang tubig at pinahiram ng charger para sa cellphone niya. Nang mago ng cellphone niya, bumaha ang notifications ng dos-dosa ng missed calls at voice messages. Lahat mula kay Sofia, walang kahit isa mula kay Katrina. Pinakinggan niya ang voice messages. Sunod-sunod na mura, iyak at banta. Tiago, nasaan ka pinalayas na ako sa bahay pumunta? Yung landlord, 3 buwan na raw tayong walang bayad sa upa. Akala ko ba kumpanya mo nagbabayad nito, wala kang kwentang manloloko. Nasa kalsada na kami ngang bata ngayon kailangan mong panindigan to. Inilot ni Tiago ang sentido niya. Mas malaki pa pala ang problema kaysa sa inakala niya. Hindi lang siya tinanggalan ng access ni Katrina, hininto na rin nito ang pagbabayad sa upa ni Sofia, isang bagay na hindi niya man lang naisip. Talagang sinuno ni Katrina ang lahat ng tulay. Tininyan siya ni Rico na nakarinig na bahagi na voice message. Ang laking gulo ng pinasok mo. Pre, tuluyan nang bumigay si Tiago at inamin ang lahat. Wala na siyang itinago. Pagkadahil masyado na siyang pagod para magsinungaling pa, kinivento niya ang pambababay niya, ang dobleng buhay niya, ang buong padepende niya sa pera ni Katrina, at kung paano bumaksak ang lahat sa lublang ng isang araw. Tahimik na nakinig si Rico. Paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. Sinabihan na kita dati. Pre, sabi ni Rico, ang building na marupok. Ang pundasyon, siguradong babagsak. At ikaw, nagtayo ka ne palasyo sa ibabaw ne kumunoy. Hindi nakasagot si Tiago. Nakayuko na lang siya. Nakatulog siya doon ng gabing iyon. Ang manipis at matigas na sofa ay nakakapanibago sa likod niya. Nasanay sa kutson na nakakahalaka na 2,000. Hindi rin siya makatulog ng mayos. Binabangungo sa mga malami na titi ni Katrina at nakakabiging sigaw ni Sofia. Kinaumagahan, sinubukan niyang kontakin ang iba pangkakilala para mangutang o makahanap man lang ng trabaho. Lahat ay walang kwenta. Ang reputasyon niya bilang asawa ni Katrina Soriano ngayon ay ginamit na laban sa kanya. Walang gustong tumulong sa kanya dahil ayaw nilang masira ang relasyon nila sa mas makapangyarihang si Katrina. Wala na siyang kakampi. Makalipas ang 2 araw, habang tinutulungan niyang maglinis ng bakuran si Rico, isang taksi ang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at bumaba si Sofia. Malayong-malayo ang itsura nito sa pagiging glamorous model. Mukha itong pagod na pagod. Makto ang mata. At bit-bit ang natutulok na si Danas. Malamang ay isinala nito ang ilang alahas para lang makapunta nga Manila. Nandito ka lang pala nagtatago. Nanggagaliting sabi ni Sofia. Nagliliyab sa galit ang mga mata. Nagulat si Tiago. Paano mo ko nahanap
Akala mo ba tanga ako tinawagan ko lahat ng friends mo na nakita ko sa Facebook? Si Rico, nang malamang makakagulo. Ay, pumasok na muna sa loob para bigyan sila ng space. Kailangan kong pra. Yago sigap ni Sofia. Kailangan namin ng matitirhan ng mabata. Kailangan namin ng pakain. Tumawa ng mapait si Tiago. Wala akong pra kahit pambilingang sigarilyo. Wala nakikitira lang nga ako dito eh. Tinitigan siya ni Sofia na hindi makapaniwala. Huwag mo kong pinagloloko siguradong may itinatago kang emergency fund. Hindi ka naman siguro ganon katanga para hayaan na kunin lahat ng matandang bruhang yon? Sanya lahat yon sigaw ni Tiago. Sumasabog na ang emosyon niya. Sinabi ko na sayo. Wala akong pera na kapangalan sa kanya lahat. Pagtatalo nila'y lalong uminit. Wala nang lambingan. Wala nang tamis. Puro nalang lason at sisihan. Sinira mo ang buhay ko, umiyak na sigaw ni Sofia. Iniwan ko lahat para sa'yo naniwala. Ako sa mga promises mo, sabi mo magiging masaya tayo, manloloko ka pala. Ikaw ganting sigaw ni Tiago. Akala mo ba hindi ko alam? Pera ko lang naman ang mahal mo o para maging eksak tayo pera ni. Katrina, nung nawala ang pera, nawala din yung pagmamahal mo, kailanman hindi mo ako minahal. Designer bags at luxury vacations lang ang gusto mo. Si Dennis, na nagising sa sigawan, ay nagsimulang umiyak sa takot. Pero parehong nakain ng galit sina Sofia at Tiago para pansinin ang bata. Siyempre mahal ko ang pera, walang hiyang sigaw ni Sofia. Sino bang babae ang gustong mamuhay sa hirap? Ikaw ang nag-offer sa akin ng buhay na yon pinangako mo sa akin ang langit at bituin. Tapos dyan, inexpect mong sa kalsada kami titira. Nasaan ang responsibilidad mo bilang ama? Responsibilidad, tumawa enigrama parang gibalyo si Tiago. Huwag mo kung ganyanin tungkol sa responsibilidad. Alam nating dalawa kung paano nagsimula ang lahat. Alam nating pareho kung ano ang gusto natin. Ang pagaway nila ay umagawang pansin ng mga kapitbahay na nakikitsismis sa mga bintana. 2 taong maganda at formal ang suot. Nagsisigawan sa tapat ng isang mumurahing apartment building. Isang eksanang bihira lang makita. Nang mapansin ni Sofia na pinapanood na sila, ibinaba niya ang boses niya, pero punong-punong put. Wala akong pakialam. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ko binibigyan ng pra. Kahit para lang sa mga bata. Pabiglang hinilot ni Tiago ang mukha niya. Pagod na siya. Ubus na. Tiningnan niya ang mukha ni Sofia, isang mukhang hindi na niya kilala. Na puro na lang kasakiman at pagkadismaya. Tiningnan niya si Dennis na patuloy sa pagiyak. Walang kasalanan ang bata, pero ipinangana ito mula sa isang kasinungalingan. Bigla na lang naglaho ang lahat na kapagmamahal na naramdaman niya para sa kanila. Hindi na niya sila kita bilang isang pamilya na dapat niyang protektahan. Nakikita na niya sila bilang isang pabigat. Ang pinakamalaking patunay kanyang pagkatalo, wala na kong maibibigay. Sabi niya sa blangkong boses, umalis ka na, Sofia, umuwi ka na sa pamilya mo sa probinsya, wala na akong kayang ibigay sa iyo. Napatulala si Sofia. Sa wakas, naintindihan niya, tuluyan nang lumubog ang barkong ito at walang lifeboats para sa kanya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay lubog din na katulad niya. Wala na siyang pwedeng asahan. Pagsisisihan mo to, Tiago Makarayagi. Bulong ni Sofia. Nanginginig ang boses sa galit. Pati yung mayamang asawa mo, pagbabayaran niyo to pareho. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sinusubukang patahanin si Dennis.
Naglakad siya ng hindi lumilingon tulad ng ginawa ni Katrina. Ilang araw na ang nakakalipas. Pero ang pinakaiba, si Katrina ay naglakad pabalik sa palasyo niya. Habang si Sofia ay naglakad papunta sa isang madilim at walang kasiguraduhang bukas, nanigas lang si Tiago habang pinapanot itong umalis. Wala na lahat. Nawala ang unang asawa niya, ang kayamanan niya, ang social status niya, at ngayon, nawala pati ang pangalawa niyang pamilya, ang relasyon na akala niya ay itinayo sa pag-ibig at pasyon, ay isa lang palang bigong negosyo. Nang maupos ang kabitsel, umalis na rin ang business partner niya. Ngayon, totoong naiisa na siya, nakatayo sa ibabaw ang guho ng dalawang mundong siya mismo ang sumira. Isang taon na ang nakalipas. Nagbago na ang panahon at patuloy na nag-iba ang tanawin ng siyudad sa magabagong building na itinatayo sa ika-30 palapa nga Soriano Corp. Marami na rin ang nagbago, pero sa ibang banda, parang ganun pa rin. Nakatayo pa rin si Katrina sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang mundo sa paanan niya, pero may nakbago na sa tingin niya. Wala nang bakas ng pagod o may tinatagong pabigat. Ang mga mata niya ngayon ay nagniningning sa kapayapaan at totong kumpiyansa. Hindi na niya nararamdaman ang matinding uhaw na sakupin ang mundo. Pakiramdam niya, bahagi na siya nito sa mas payapang paraan. Pagkatapos ng bagyo, hindi hinayaan ni Katrina na malunod siya sa pait. Ginawa niya ang palagi niyang ginagawa tuwing may krisis na analisa. Gumawa niya plano at in-execute. Pero this time, ang mismong sarili niya, ang project niya, nag-delegate siya ng mas maraming trabaho sa trusted team niya para mabigyan ng time ang sarili. Sinimulan niyang gawin ulit ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Bumalik siya sa pagpipinta. Isang hobby niya nung bata pa siya. Ngayon, ang malalaking canvas ay nakasabit na sa mga dating malamig at walang lamang sulok ng bahay niya. Makukulay na ito. Sumasalamin sa bago at masayang estado ng isip niya. Nagsimula rin siyang mag-travel hindi para sa business, kundi para mag-enjoy. Pumunta siya sa Samyansin Ruins sa Peru, nag-scuba diving sa malinaw na tubig ng Raja Ampat at mag-isang naglakad sa mga tahimik na kalsadang Kyoto. Sa mga biyaheng ito, nahanap niya ulit ang sarili. Napatunayan niya na ang kaligayahan niya ay hindi nakadepende sa presensya ng isang lalaki o sa validasyon ng kahit sino. Ang saya niya ay nagmumula sa loob niya, sa mga tagumpay niya at sa kakayahan niyang bumangon mula sa pagkawasak. Sa ilalim pamumuno niyang mas relaxed pero mas matalas. Lalo pang lumago ang Soriano Corp. Nagsimula sila ng mga sustainable real estate projects na naging sobrang successful at nakakuha ng maraming awards. Naging inspirasyon si Katrina para sa maraming kababaihan. Madalas na siyang iniimbitahan para mag-speak sa mga seminars tungkol sa leadership at resilience. Kailanman ay hindi niya kinwento sa publiko ang detalye ni personal na buhay niya, pero nakikita nga ta ang lakas na bumabalot sa kanya, ang lakas ngang isang taong dumaan sa apoy at lumabas bilang isang matibay na asero. Isang hapon, binisita siya nga abogado niyang si Ati, Arturo Mendoza, na naging isa na sa mamatalik niyang kaibigan.
Madalas na silang kita para mag-lunch o magkape lang sa opisina. May balita ako, sabi ni Mendoza abang umihigop ng espresso. Hindi naman importante, pero naisip ko baka gusto mo lang malaman. Tumingin lang si Katrina sa kanya. Tungkol sa kanya ba? Tumango si Mendoza. Nakita siya ng isa sa mga junior lawyers natin kahapon ng aksidente. Nagtatrabaho siya bilang isang parking attendant sa isang mall sa probinsya. Ibang-iba na daw ang itsura. Payat na payat. Mukhang pagod. At mukhang mas matanda pa kaysa sa edad niya. Nakinig lang si Katrina. Walang nakbago sa reaksyon niya. Mukhang palipat-lipat siyang trabaho. Tuloy ni Mendoza, nag-3-2 siyang magbenta ng insurance. Pero pumalpak, tapos naging taxi driver. Pero hinata yung sasakyan kasi hindi nakakapag-boundary. Mukhang sobrang lupit sa kanyang buhay ngayon. Nangungupahan lang daw sa isang maliit na kwarto. Malapit sa bus terminal. Tahimik lang si Katrina sandali. Sinubukan niyang maghanap ng mararamdaman. Galit tagumpay awa pero wala siyang naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay blanco, ang lalaking kinukwento. Ni Mendoza ay paranggiza ng estranggero. Isang tao mula sa malayong nakaraan nawala na siyang koneksyon sa emosyon. Ang naging kapalaran ng lalaking iyon ay hindi na niya problema. Ito na ang resulta ng mga sarili nitong desisyon. At siya tanong ni Katrina, dahil lang sa konting kuryosidad, medyo mahirap itratse, sagot ni Mendoza. Pero sa nakuha naming impormasyon, umuwi siya sa probinsya nila sa Pampanga. Nanganak na siya, isang babae. Nakikitira na lang siya ngayon sa mga magulang niya at palagi daw siyang sentro ng sismis ng kapitbahay doon. Ang pangarap niyang marangyang buhay sa siyudad, nauwi sa isang bangungot sa sarili nilang bayan. Dahan-dahang tumango si Katrina. So, ganito pala nagtatapos? Sabi ni Mendoza, ang relasyong itinayo sa kasinungalingan at kasakiman. Hindi kailanman makakaroon ng happy ending nung tinanggal mo ang pundasyon nila na pera. Sinira nila ang isa't isa. Is a fascinating case study. Actually, nomiti si Katrina. Para sa akin, isa na lang itong saradong kabanata. Attorney, nang umalis si Mendoza, bumalik si Katrina sa bintana. Kinukulayan ng araw ang langit ng Makati sa kulay orange at purple. Hindi na niya iniisip si Tiago. Ni si Sofia, mamulto na lang sila na nakaraan niya. Isang napakamahal na leksyon tungkol sa tiwala at pagtataksil. Nabayaran na niya ang tuition fee. At ngayon, nakagraduate na siya nga, may pinakamataas na parangal. Ang panibago niyang lakas ay hindi nanggaling sa abong galit, kundi mula sa lupang ang pagpapatawad sa sarili niya. Pinatawad niya ang sarili niya sa naging pagiging bulag niya noong una, sa pagbibigay ngang masyadong malaking kontrol ng buhay niya sa ibang tao. Ngayon, hawak na niya ang kontrol na iyon ng mahigpit, hindi para manakaw, kundi para making matalino. Pinakmasdan niya ang refleksyon niya sa salamin. Isang buo, matatag, at masayang babae dahil sa sarili niya. Hindi na niya kailangan ng prinsipe para kumpletuhin ang mundo niya. Siya na ang reyna ng sarili niyang kaharian. At ang kahariang ito ay mapayapa at umuunlad. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang hangin ng kalayaan. Sa labas, sa ilalim ng ilang siyudad na nagsisimula ng kumislap. Malamang na si Tiago ay nagpapapark ng masasakyan sa isang mainit at nakakasakal na parking lot.
At si Sofia, malamang na napapatulok namga anak niya sa isang maliit na bahay. Pareho silang pinaparusahan ng maanino ng marangyang buhay na ninakaw nila noong una. Ang lahat ng hinahawang ibinigay niya sa kanila ay binawi niya rin. Ang paghihirap ngayon ay buong-buo na sa kanila. At si Katrina, wala na siyang ibang nararamdaman kundi kapayapaan at iyon ang tunay niyang tagumpay.